Hello mga kamisteryo. Bago ko po simulan ng kwento, nais ko pong ibahagi ang isang bagong channel na siguradong magdadala ng panibagong kilabot at kapanapanabik na kwentong aswang, kulam at iba pang kababalaghan. Sana po ay suportahan nyo ang Purgatorio TV gaya ng pagsuporta nyo sa ating channel. Ilalagay ko po ang link dito sa baba. Maraming salamat po. Isang mapagpala at masaganang bagong taon sa inyo, Misteri, at sa inyong mga taga-subaybay. Itago niyo na lang po ako sa pangalang June. Gusto ko pong ibahagi ang madilim na nakaraan ng aming pamilya. At sana po ay magkaroon kayo ng panahong pakinggan ang aming kwentong kababalaghan. Kami po ay nagmula sa isang bayan sa Bicol. Dito rin po lumaki ang aking mga magulang. Ang aking ama ay isang manggagamot sa baryo, isang albularyo. Habang ang nanay ko naman ay isang guro sa pampublikong paaralan. Dahil mataas ang pangarap ng mga magulang ko para sa kanilang pamilya, wala pang isang taon mula nang sila'y magpakasal ay napilitan ng mangibang bansa si tatay. Tinulungan siya ng kanyang pinsan para makapunta at makapagtrabaho sa Italy. Noong umalis si tatay, 2 buwang buntis pa lamang noon si nanay sa akin. Dahil doon, nakaluwag-luwag ang aming pamilya. Regular ang padala ni tatay at madalas silang nagsusulatan ni nanay. Sa loob ng 1 taon, Misteri, 2 o 3 beses umuwi si tatay dito sa Pilipinas. Pero tulad ng sinasabi nila, hindi lahat ng kwento ng pagsasama ay masaya. Ayon kay nanay, may sumbong daw na nakakarating sa kanya mula sa pinsan ni tatay na may ibang babae raw siya sa Italy. Sa loob ng 16 na taong pamamalagi ni tatay sa ibang bansa, tuluyan na siyang bumalik sa Bicol at hindi na muling umalis pa. Ginawa niya ito para magkaayos sila ni nanay. Sinunod niya ang lahat ng pakiusap ng aking ina. Sa kabutihang palad, may naipon naman ng aking mga magulang mula sa pangingibang bansa ni tatay. Nakapagpundar sila ng ilang kalabaw at kambing na unti-unti nilang pinarami. Bumalik din si tatay sa panggagamot sa aming lugar dahil ito talaga ang una niyang hanap buhay at alam niyang maaaring pagkakitaan. Ang akala ko ba kaibigan mo lang yung gagamutin mo? Nakiusap lang si paring Popoy. Hirap na daw siya sa nararamdaman niya eh. O siya, alam ko naman na gusto mong tumulong sa kanila. Kaya kung yan talaga yung gusto mo, susuportahan ka na lang namin. Oo nga po, tay. Kapag wala akong pasok, tutulong ako sa inyo. Salamat sa pag-intindi niyo sa akin, ha. Sa simula, Misteri, simpleng pilay, usog o tawas lang ang ginagawa ni tatay. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nakilala si tatay ng iba't ibang tao. Araw-araw, halos dumugi na siya ng mga nagpapagamot. Ang nakakapagtaka, sabi ni nanay, ay pati mga kaso ng sanib at kulam ay nagagamot na din daw niya.
Bagay na dati hindi niya nagagawa. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, may dumating na tricycle mula sa kabilang baryo. Tao po! Tao po! Kati mo! Ate mo, parang may tao sa labas, hinahanap ka yata. Sige, sandali, titignan ko. Parang meron nga dahil nagtatahulan yung mga aso. Lumabas si tatay habang naiwan kami ni nanay sa lamesa. Hanggang sa narinig na lang namin ang isang napakalakas na paghiyaw ng babae sa veranda. Sa sobrang lakas, napahangos kami ni nanay para tignan kung ano ang nangyari. Paglabas namin, nanlaki ang mga mata namin, Misteri. Isang babae ang nakahiga sa banig na inilatag ng ilang lalaki. Hawak nila ang kanyang mga kamay at paa. Iba na ang itsura ng mukha ng babae. Tila ba hirap na hirap siya at hindi na mapakali. Pumasok muna kayo sa loob. Isama mo na ang anak natin. Ano bang nangyari? Basta, sumunod ka na lang. Agad akong hinila ni nanay papasok sa kwarto, Misteri. Halos magtakip ako ng tenga dahil sa takot ko sa mga narinig kong tunog mula sa labas. Isang malalim na boses ang umalingaw-ngaw, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Pakiramdam ko, nakikipagtalo ito kay tatay. Nay, ano po yung boses na yun? Di ko rin alam, anak. Basta magtakip ka na lang ng tenga mo. Kahit ako, natatakot na rin. Isa-isa nang umalulong ang mga aso, Misteri. Sa lugar namin, may paniniwala ang mga matatanda na kapag umaalulong ang mga aso, may masamang mangyayari. Ilang oras lang ang lumipas at tila tumahimik na sa labas. Pumasok si tatay sa kwarto namin kung saan naghihintay kami ni nanay. Pwede na kayong lumabas. Nakaalis na sila. Ano bang nangyari, hati mo? Pwede mo bang ipaliwanag sa amin ang anak mo? Tay, ano po yung malaking boses na narinig namin kanina? Nakakatakot po kasi. Sinasaniban kasi yung babaeng dinala rito. Sanib? Kailan ka pa natutong gamutin ng ganito, Timo? Natutunan ko to nung nasa abroad ako. May nakilala akong magaling sa mga ritual. At dinala mo pa talaga dito sa bahay natin? Paano kung tayong mapahamak sa ginagawa mong mag-alis ng mga espiritu? Hindi naman. Magtiwala ka lang sa akin. Araw-araw, ganito na ang nakikita ko sa bahay namin, Misteri. Mga taong nagpapagamot kay tatay tuwing bago ako pumasok sa eskwela at pagkatapos kong umuwi. Kahit tanghaling tapat, umaalulong ang mga aso namin, pati na rin sa mga kapitbahay dahil sa kakaibang presensya na dala ng mga ginagamot ni tatay. Isang araw, nakita kong may mga insekto na lumalabas sa katawan ng isa sa mga ginagamot niya. Halos umabot na ang pila ng mga tao sa kanto ng aming lugar. Karamihan sa kanila, mga biktima ng kulam o sanib. Timo, baka sa dami ng ginagamot mo, balikan ka ng mga naglalagay ng kulam. Hindi naman siguro. Araw-araw akong natatakot eh. Lalo na kapag may naririnig akong mga boses mula sa mga ginagamot mo. Masasanay din kayo ni June. At saka nakakatulong naman ako sa ibang tao. Sa iba, oo. Pero sa amin ng anak mo, takot ang nararamdaman namin. High school pa lang ako nang magsimulang manggamot si tatay.
Nang mag-edad 22 na ako at nasa kolehiyo, ganito pa rin ang kanyang hanap buhay. Hindi namin maitatanggi na malaki ang naitutulong ng kita ni tatay sa pamilya bukod sa sweldo ni nanay bilang guro. Pero nagbago ang lahat, Misteri. Nang isang araw, kailangan kong pumunta sa mall para bumili ng materyales para sa aming proyekto. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ko si nanay na may kasamang lalaki. Ang masakit, Misteri, halos kaidaran ko lang ang lalaking kasama niya. Kumakain sila habang masayang nag-uusap. Naaalala ko ang pangloloko ni tatay noong nasa abroad siya. Doon ko naisip kung bakit sa tagal ng panahon, tila gumaganti yata si nanay. Hindi ako nagpakita sa kanya noon at pag-uwi namin pareho sa bahay, umakto ako na parang walang alam. Pinilit kong maniwala na baka estudyante lamang niya yun. Pero hindi lang pala yun ang unang beses. Maging ang ilang kaibigan ko, binabalitaan ako na nakita nila si nanay na may kasamang batang lalaki sa iba't ibang lugar. Isang araw, hindi ko na napigilan ang sarili ko. Kinausap ko na si nanay sa bahay habang kaming dalawa lang. Nay, sino yung lalaking madalas niyong kasama sa mall? Sinong lalaki? At anong mulang pinagsasasabi mo? Nay, pakiusap. Huwag na kayong magpalusot. Hindi ko alam yung sinasabi mo, nak. Nay, alam kong nagloko si tatay noon. Pero hindi ibig sabihin na tamang gumanti kayo. Hindi mo naiintindihan, June. Anong hindi ko naiintindihan? Lahat ng kaibigan ko, nakikita kayong may kinakatagpong ibang lalaki. Kahit ako mismo, nakita ko sa dalawang mata ko. Sinong kinakatagpong lalaki? Biglang sabat ni tatay na malamang narinig na niya ang pagtatalo namin ni nanay sa kusina. Wala yun, Timo. Nagkakamali ka ng iniisip. Ayaw niyo pa ring aminin kay tatay, Nay? Ano bang hindi mo masabi sa akin? Tay, may kinakatagpo si nanay na lalaki sa mall. Ilang beses ko na siyang nakita, pati mga kaibigan ko. Ano? Akala ko pa naman, napatawad mo na ako sa mga nagawa ko noon. Hindi mo naiintindihan, anak. Timo! Pagkatapos ng tagpong yun, Misteri, agad na umalis ng bahay si tatay. Ako naman, pumasok sa kwarto at hindi na kinausap si nanay. Pag-uwi ni tatay ng gabing yun, lasing siya. Doon niya ibinuhos ang lahat ng sama ng loob niya habang nagsisisigaw. Inaawat siya ni nanay at ng ilan naming kamag-anak. Ako naman, hindi mapigilan ang awa ko para sa aking tatay. Hindi ko alam, Misteri, kung masasabi kong karma ito kay tatay sa mga nagawa niya noon kay nanay. Ilang araw kaming hindi nagkikibuan sa loob ng bahay. Hindi na rin kami sabay-sabay kumain. Bagamat patuloy pa rin ang panggagamot ni tatay, hindi na sila nagpapansinan ni nanay at maging sa pagtulog, sa sofa na lamang siya nahihiga. Tanghali noon nang magtungo ako sa kusina para kumain. Doon ko nakita si nanay, tahimik na naghuhugas ng pinggan. Dahan-dahan akong kumuha ng plato habang pinagmamasdan siya. Napansin ko ang butil-butil na pawis sa kanyang muka. Nay, okay lang ba kayo?
Lumingon siya sa akin at ngumiti ng bahagya. Okay lang ako anak, kumain ka na dyan. Bigla akong nagulat nang biglang bumagsak si nanay sa sahig. Agad kong tinawag si tatay na noon ay abala sa panggagamot ng kanyang pasyente. Dinala namin si nanay sa kwarto at doon nalaman na sobrang taas ng kanyang lagnat. Napakainit ng kanyang katawan. Pinagpahinga namin si nanay ng ilang araw upang makabawi. Pero umabot na ng 1 linggo, tila hindi pa rin bumababa ang kanyang lagnat. Tay, ilang araw na pong may lagnat si nanay. Dalhin na kaya natin siya sa ospital. Nag-aalala na rin ako sa nanay mo anak eh. Sige, bukas kapag hindi pa rin bumaba ang lagnat niya kahit ayaw niya, dadalhin na natin siya. Sige po tay, kumain na po ba kayo? Maya-maya na lang pagkatapos ng gamutan ko. Ang nanay mo ba, pinakain mo na? Opo tay, kakatapos lang niyang kumain. O siya sige, maiwan na muna kita rito. Kinagabihan, nagising ako pero hindi ko alam kung anong oras na. Matapos kong magpunta sa banyo, naisipan kong silipin si nanay sa kanyang kwarto. Si tatay naman ay mahimbing na natutulog sa sofa, marahil napagod sa dami ng nagpatingin sa kanya kanina. Habang papunta ako sa kwarto nila, napansin kong bahagyang nakabukas ang pinto. Dahan-dahan akong sumilip at binuksan ito ng tuluyan. Pero napansin kong wala si nanay sa kanyang kama. Nay? Inikot ko ang buong kwarto pero hindi ko talaga siya makita. Galing na rin ako sa kusina at banyo kaya alam kong wala rin siya roon. Biglang nakaramdam ako ng panlalamig at kaba. Nay, nasan ka? Patungo na sana ako sa pinto upang lumabas nang marinig ko ang mahinang boses na tumatawag sa akin. June, anak, ikaw ba yan? Napabalik ang tingin ko sa loob ng kwarto. Nagulat ako pero hindi ko pa rin makita si nanay. Nay, nasan kayo? Anak, nandito ako sa ilalim ng kama. Ha? Bakit? Anong ginagawa niyo dyan? Halika anak, lumapit ka. Hindi ko maipaliwanag, Misteri. Pero parang natatakot ako sa kung ano ang makikita ko sa ilalim ng kama. Madilim ang kwarto at ang tanging liwanag ay mula sa ilaw sa labas ng bintana. Nagdasal muna ako bago yumuko para silipin si nanay sa ilalim. Nang makita ko siya, nakasalumpak siya roon at parang takot na takot. Nay, anong ginagawa niyo dyan? Pakitingnan anak kung nandyan pa yung babae sa bintana. Ha? Anong babae? May babae dyan sa bintana. Silipin mo kung nandyan pa. Kinakabahan man, nilingon ko ang bintana. Tumayo ako. Lakas loob na sumilip. Pero wala akong nakita sa labas. Wala naman pong tao, Nay. Sigurado ka bang wala? Kanina kasi meron eh. Wala po. Baka naman nananaginip lang kayo. Inisip ko na lang na guni-guni iyon ni nanay dahil sa mataas niyang lagnat. Lumabas na siya mula sa ilalim ng kama at nawala na ang takot sa kanyang muka. Pero biglang tumayo ang balahibo ko nang mapansin kong may bakas ng kamay
sa bintana. Dahil sa alikabok at dumi sa salamin, malinaw na naiwan ang marka ng kamay mula sa labas. Tinignan ko ang bakas nang biglang magsalita si tatay mula sa likod. Oh, anong nangyari dito? Ginulat niyo naman ako, tay. At bakit ka naman magugulat? Ano bang meron? Wala po. Tinignan ko lang po kung mainit pa si nanay. Paglingon ko kay nanay, tulog na siya sa kanyang higaan. Tinitingnan ng nanay mo pero nakatingin ka sa bintana. Wala po, tay. Sige po, matutulog na ako. Minabuti ko na lang, Misteri, na huwag nang sabihin kay tatay ang mga nangyari ng gabing iyon. Ayoko na siyang mag-alala pa tungkol kay nanay. Kinabukasan, nagulat kami ni tatay nang masigla na ulit si nanay. Nauna pa nga siyang nagising sa amin at naghanda ng almusal. Oh, okay na po kayo, nay? Wala na po kayong lagnat? Oo nga, magpahinga ka kaya muna. Ay nako, ilang araw na nga akong nakahiga tapos gusto niyo pa rin akong magpahinga? Baka lang kasi mabinat ka. Oo nga po, nay. Kami na lang ni tatay dito sa kusina. Ay nako, umupo na kayo at kumain na kayo. Dahil bumuti na ang pakiramdam ni nanay, hindi na namin siya dinala pa sa ospital. Isang araw, habang nagre-review ako para sa exam, bigla akong nakaramdam ng pananakit ng tiyan. Agad akong tumakbo sa banyo, pero natigilan ako sa harap ng pintuan dahil narinig kong may boses mula sa loob. Si nanay ang naroon at ang kinagulat ko, parang may kausap siyang iba. Ang boses ng kausap niya ay malalim at malaki. Naisip kong baka dinala na ni nanay ang lalaki niya sa bahay. Kaya't dahan-dahan kong inilapit ang tenga ko sa pintuan para pakinggan ang pinag-uusapan nila. Pero biglang bumukas ang pinto at muntikan na akong matumba. O anak, anong ginagawa mo? Sino pong kausap niyo dyan, nay? Ha? Anong kausap? Ano bang pinagsasasabi mo? Ako lang ang tao dito sa loob. Pero para pong may narinig ako dyan eh. Ay naku, kung ano-anong pumapasok sa utak mo dahil sa panggagamot ng tatay mo. Maiwan na nga kita dyan. Nakakatawa man, Misteri, pero biglang nawala ang sakit ng tiyan ko pagkatapos noon. Sigurado ako na may kausap si nanay sa banyo. Pero gaya ng sinabi niya, siya lang daw talaga ang nasa loob. Lumipas ang ilang araw at napansin kong lalo akong naninibago sa mga kinikilos ni nanay. Minsan, nakasalubong ko ang co-teacher niya sa pinapasukan niyang elementarya. Oh, kamusta ka na, June? Okay naman po. Kayo po, Ma'am Santos, kamusta po? Okay naman ako. Ang nanay mo, kamusta na? Oo, okay naman po si nanay. Buti nga po at nawala na ang lagnat niya at nakakapasok na ulit sa pagtuturo. Hindi po ba kayo nagkikita sa school? Nagkikita naman kami, June. Kaso nga lang. Napansin ko ang pangamba at pag-aalinlangan sa mukha ni Ma'am Santos. Bakit po, ma'am? May problema ba? Kasi June pwede bang atin-atin lang muna ito? Sige po, ma'am. Ano po yun? Nung isang araw kasi, lunch break sa school, pumunta ako sa CR ng mga teacher. Nakita kong nanay mo. Na ano po? Unti-unti akong nakaramdam ng kaba habang hinihintay ang sagot nito. Palabas na kasi ako ng cubicle noon nang may narinig akong nagsasalita ng mabilis sa harap ng salamin.
tinawag ko siya upang tanungin kung okay lang siya. Bigla itong humarap sa akin at nanlilisik ang mga mata. Bigla akong sinugod nito at sinarado ko yung pinto ng cubicle. Pero pinilit niyang buksan ito. Pinaghahampas pa nga para lang makapasok. Mga ilang segundo siyang ganun nang biglang huminto. Biglang tumahimik, kaya naman medyo nakahinga na ako ng maluwag. Pero hindi ko pa binubuksan ang pintuan. Sinigurado ko munang wala ng tao o wala na ang nanay mo sa banyo. Kaya naman naisipan ko na yumuko at sumilip sa ilalim na bahagi ng pinto upang tingnan kung may tao pa. Pero napasigaw na lang ako, June, nung pagyuko ko. Nakita ko ang nanay mo na nakayuko rin at nakangiti ito sa akin ng nakakatakot. Ano pong nangyari pagkatapos? Sumigaw ako ng malakas at doon nagpasukan ng mga ibang guro sa loob ng CR. Nung tanungin nila ako, hindi ko sinabi sa ibang guro na nakakita sa akin. Inilihim ko na lang ito at ang masama pa, nung makita ko ang nanay mo, tahimik lang itong kumakain sa kanyang table at nagtatanong sa amin kung ano daw ang nangyari. Ma'am, may iba pa po ba kayong pinagsabihan ito? Wala na, June. Kaibigan ko ang nanay mo, kaya natakot akong sabihin ito sa iba. Isa pa, napansin ko rin ang binatilyo na madalas pumupunta sa school. Nang tanungin ko siya kung sino yun, hindi siya kumibo. Kaya ko ito sinasabi sa'yo dahil baka may kakaibang nangyayari sa nanay mo. Maraming salamat po, ma'am. Balitaan mo ako tungkol sa nanay mo. Pagkaalis ni Ma'am Santos, hinawakan niya ang balikat ko at bumulong. June, baka nakukulam o may sanib ang nanay mo. Dahil sa panggagamot ng tatay mo, baka sa kanya ito gumaganti. Mabuti pang sabihin mo na ito sa kanya. Hayaan niyo po, ma'am. Sasabihin ko po ito sa kanya. Sige po, mauna na ako. Pagdating ko sa bahay, nakita kong abala si tatay sa dami ng pasyenteng nagpapagamot. Hindi ko agad nakausap si tatay, kaya dumiretso ako sa kwarto. Nakita kong bukas ang pinto ng kwarto ni nanay at mahimbing siyang natutulog. Pumasok ako para tignan siya. Sinubukan ko pa siyang gisingin para kumain, pero tulog na ito. Kinumutan ko siya ng maayos at palabas na sana ako ng kwarto nang mapansin ko ang malaking salamin na nakasabit sa kanang bahagi ng dingding. Habang patungo ako sa pinto, sa gilid ng mata ko, natanaw ko ang refleksyon ng kama sa salamin. Misteri, biglang tumayo ang balahibo ko. Si nanay kasi, nakatayo sa ibabaw ng kama. Nakatitig siya sa akin mula sa likuran ko. Nangangatog ang tuhod ko sa takot habang unti-unti siyang bumababa mula sa kama. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas ng kwarto at biglang nagsara ang pinto sa likod ko. Dahil doon, bigla akong tinawag ni tatay. Anong nangyari? Bakit pawis na pawis ka? Ha? Wala po, tay. Si nanay kasi. Oh, anong problema sa nanay mo? Tay, kanina kasi nakita kong nakatayo siya sa ibabaw ng kama. Agad binuksan ni tatay ang pinto ng kwarto nila at nakita naming mahimbing namang natutulog ang nanay. Oh, tulog na tulog naman siya. Pero tay, kasi... Baka guni-guni mo lang yun, anak. Tara na, sabayan mo na akong kumain.
Hayaan mo na munang magpahinga ang nanay mo. Habang kumakain kami, sinabi ko kay tatay ang lahat ng nangyari. Ang mga napansin kong pagbabago kay nanay, pati na ang kwento ni Ma'am Santos. Kita ko ang pagkabigla sa mukha niya. Talaga bang may ganitong pangyayari sa bahay? Pati sa eskwelahan? Opo tay, natatakot na rin po kasi ako sa mga pagbabago kay nanay. Kung si nanay man po talaga yun. Anong ibig mong sabihin, anak? Ang sabi po ni Ma'am Santos, baka daw po kinukulam si nanay o may sanib. Baka sa inyo gumaganti yung mga may galit dahil sa panggagamot nyo. Pero matagal ko nang ginagawa itong panggagamot. Baka po ngayon lang sila gumaganti. Gusto mong sabihin, kinukulam ang nanay mo? Masakit man pong isipin tay, pero baka po totoo. Baka pwede niyo pong gamutin si nanay bago pa mahuli ang lahat. Hindi ko akalain na ang ginagawa kong panggagamot ay magdadala ng ganito sa pamilya natin. Sige anak, bukas hindi mo na ako tatanggap ng pasyente. Uunahin natin ang nanay mo. Tulungan mo ako, June. Baka hindi ko kayanin kapag nakita kong nasasaktan siya. Opo tay, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko po kayo. Matapos kaming kumain, nagpaalam si tatay na matutulog na siya at sasamahan daw si nanay sa kanilang kwarto upang bantayan ito. Masaya ako sa narinig ko, Misteri, kaya agad akong nagligpit ng mga pinagkainan at nagpahinga na rin pagkatapos. Ilang oras ang nakalipas, naalimpungatan ako ng gabing yun dahil parang may tumutulong tubig sa noo ko. Nakapikit pa ang mga mata ko habang pinapahiran ko ang noo at mukha ko. Nang ma-realize kong basa nga ang buong mukha ko, agad kong pinunasan ang mga mata ko upang makadilat ng maayos. Misteri, halos mamatay ako sa takot nang makita ko si nanay na nakatayo sa gilid ng aking kama. Nakayuko ang kanyang muka at ang tubig pala na tumutulo sa akin ay mula sa naglalaway niyang bibig. Napasigaw ako ng malakas at halos malaglag sa kama sa pagtatangka kong makalayo sa kanya. Narinig yun ni tatay at agad siyang pumasok sa kwarto ko. Parehas kaming natakot sa itsura ni nanay. Kulubot na ang balat niya, nangingitim ang mga mata at ang bibig patuloy na naglalawa ng laway. Sinunggaban ni tatay si nanay. Inakap niya ito upang hindi makawala, pero napakalakas niya. Napilitang humingi si tatay ng tulong sa akin para mapigilan si nanay. Pinagtulungan naming itali si nanay sa isang bangko sa gitna ng sala. Habang ginagawa namin yun, nagsimula ng mag-alulong ang mga aso sa paligid ng bahay. Parehong-pareho ito sa nangyayari tuwing may pasyente si tatay na ginagamot mula sa kulam. Matapos ang ilang minuto na pagtingin ni tatay kay nanay, napansin kong nag-iba ang mukha ni tatay at mas lalo itong naging seryoso. Tay, anong nangyayari kay nanay? Masakit mang sabihin anak, ibang klaseng kulam na to. Tay, gamutin niyo si nanay. Hindi ko kayang makita siyang ganyan. Gawin niyo po ang lahat. Oo anak, ililigtas natin ang nanay mo. Kaya samahan mo akong magdasal at ihanda ang mga kailangan ko. Inabot na kami ng pagsikat ng araw sa panggagamot ni tatay. Pero hindi pa rin nagbabago ang kalagayan ni nanay. Habang ginagawa ni tatay ang kanyang ritual,
Ako naman ay patuloy na nagdarasal sa Panginoon, humihiling na malampasan ni nanay ang pagsubok na ito. Tay, bakit hindi pa rin nagbabago si nanay? Hindi ko alam, anak. Mukhang malakas talaga ang gumagawa nito sa kanya. Anong ibig niyong sabihin? Hindi na ba magagamot si nanay? Bakit yung ibang tao nagagamot niyo, pero si nanay hindi? Anak, huminahon ka. Manalig tayo sa Diyos. Nagagabayan niya tayo at ang nanay mo. Habang nagwawala si nanay sa pagkakatali, tinawag namin ang mga kapatid ni tatay upang tumulong sa pagpigil sa kanya. Marami na ring pasyente ang dumating sa bahay, pero pinakiusapan namin silang bumalik na lang sa ibang araw dahil abala si tatay sa panggagamot kay nanay. Mabuti na lamang at naintindihan naman nila ito. Kitang-kita ko ang paghihirap ni tatay habang ginagamot si nanay, at ramdam ko rin ang sakit na dinaranas ni nanay sa proseso. Diyos ko, Timo! Anong nangyayari sa asawa mo? Hindi ko rin alam, kuya. Ngayon lang ako nakaranas ng ganitong kalakas na kulam. Yan na nga ba ang sinasabi ko? Sa ginagawa mong panggagamot ng kulam, bumalik ang sumpa sa pamilya mo. Tay, kayanin niyo po. Nay, magpakatatag po kayo. Isa na lang ang nakikita kong paraan. Kung malalaman ko lang kung sino ang gumawa nito sa kanya, maibabalik ko sa kanya ang sumpang inilagay niya sa asawa ko. Paano naman natin magagawa iyon? Sa dinami-dami ng mga nagpagamot sa'yo, sino sa kanila ang posibleng nangulam sa asawa mo? Habang pinag-uusapan namin ito, nagsimula ng sumigaw si nanay ng malalakas at nakakatakot na tawa. Isa-isa nang nababali at bumabaluktot ang mga daliri niya. Naiiyak na lang kami ni tita sa nakikita naming nangyayari kay nanay. At hindi na rin tumigil sa pag-alulong ang mga aso. Dahil dito, nagdesisyon si tita na magpatawag ng pare upang matulungan kami. Papalabas na kami ng pinto nang may nakita akong isang pamilyar na mukha sa labas. Siya yun! Siya ang binata na ilang beses kong nakita na kasama ni nanay sa mall. Hindi ko inaasahan na magpapakita siya dito, lalo na sa ganitong sitwasyon. Hindi siya nakatiis na hindi makita si nanay. Siguro dahil mahal na mahal niya ito. Pasensya ka na, iho, pero hindi mo na tumatanggap ng pasyente ang kapatid ko. Oo nga, baka gusto mong bumalik na lang sa susunod. Nandito po ako para kay Teacher Beth. Anong kailangan mo sa nanay ko? Gusto ko lang po siyang makita, pati si Mang Timo. Nagtaka si tita kung bakit hinahanap niya ang mga magulang ko. Samantala, nag-aalab ang galit sa dibdib ko habang nakatitig sa kanya. Kahit nasa ganitong kalagayan si nanay, pinapasok siya ni tita. Nagpakilala siyang si Kervin at nanlaki ang mga mata niya nang makita si nanay na nakatali sa bangko. Ibang-iba ang anyo. Lumapit siya at biglang umiyak sa harap ni nanay. Nagulat kaming lahat sa kanyang inasal at maya-maya may kinuha siya mula sa bulsa at iniabot iyon kay tatay. Nang makita yun ni tatay, nanlaki ang mga mata niya. Ano to? Buhok? Oo, buhok po yan ng taong gumagawa nito sa kanya. Ang ibig mo bang sabihin, kilala mo yung gumagawa nito sa nanay ko? Hayop ka! Susugurin ko na sana si Kervin, ngunit agad akong pinigilan ni tito. Huwag! June! Kumalma ka muna! Wala nang sinayang na oras si tatay.
Agad niyang sinimulan ang ritual upang ibalik ang kulam sa taong gumagawa nito. Habang inihahanda niya ang mga kailangan, nilingon niya si Kervin. Bata, alam mo bang maaaring ikamatay ng taong ito ang gagawin ko? Oo, alam ko po. Bigla itong lumuha at tumayo, saka lumayo sa amin. Kahit papaano, nakaramdam ako ng konting awa para sa kanya. Matanong ko lang, Kervin, kaano-ano mo ang taong gumawa nito sa asawa ko? Nanay ko po siya. Kaya bago pa niya malaman ang binabala ko, mabuti nang simulan niyo namang timo. Umiiyak si Kervin habang nakatalikod. Halatang mabigat ang pasya niyang isiwalat ang katotohanan. Ilang oras ang lumipas, Misteri, at sa awa ng Diyos, nalagpasan ni Nanay ang bingit ng kamatayan. Habang nagpapahinga si Nanay, ipinakita ni Tatay ang buhok na galing kay Kervin. Unti-unti itong nasunog. Ayon kay Tatay, iyon ay hudyat na bumalik na ang sumpa sa taong may gawa nito at mas doble pa raw ang lakas ng balik nito. Inihiga namin si Nanay upang makapagpahinga. Lahat kami sa wakas ay nakahinga na ng maluwag, maliban kay Kervin. Lumapit ako sa kanya habang siya'y umiiyak. Maraming salamat sa'yo. Walang anuman. Siguro, kailangan ko nang umalis. Maraming salamat sa'yo, Kervin. Pasensya na sa nangyari sa nanay mo. Kinailangan ko lang talagang mamili. Alam ko po yun. Dati pa man, nakapili na kayo. Nagulat kami sa sinabi ni Kervin. Teka, anong ibig mong sabihin? Biglang nagsalita ang isang pamilyar na boses. Kervin, ikaw ba yan? Ako nga po, ma'am. Sana po okay na kayo. Pasensya na po sa dinulot ng nanay ko. Teka, magkakilala kayo? Paano? Ang mga sumunod na revelasyon ay mas ikinagulat naming lahat. Oo, kilala ko siya. Dapat makilala mo rin siya, Timo. Nag-usap na po tayo, ma'am, na hindi na nila dapat malaman. Mas mabuti nang malaman nila ang katotohanan, Kervin. Anong katotohanan, Nay? Si Kervin ay anak ng naging kalaguyo ng tatay mo sa abroad. Parang nabasag ang puso ko, Misteri, nang malaman ko ang katotohanan. Ang buong akala ko ay kalaguyo ito ni Nanay. Kaya nung time na yon ay galit na galit ako rito. Pero ang lalaking iniisipan ko ng masama ay kapatid ko pala sa ama. Nakita ko naman na natulala si Tatay sa narinig niyang revelasyon. Kung ganoon, Beth, kilala mo pala yung taong naging karelasyon ko? Oo, sinabi sa akin ng taong nagpasok sa'yo doon. Hindi raw niya maatim ang panloloko mo sa akin, kaya niya nagawang sabihin yun. Ibig sabihin, yung babaeng yun, siya rin ang naglagay ng kulam kay Nanay? Kaya pala ganun kalakas ang kulam niya sa nanay mo. Ano pong ibig niyong sabihin, Tay? Ayon kay Tatay, malayong pinsan daw ni Nanay ang babaeng nakarelasyon niya sa abroad. Magkasama raw sila roon at dahil may alam siya sa panggagamot at kulam, sumali daw sila sa isang grupo na nag-aaral ng witchcraft. Doon daw sila natuto ng mas malalim tungkol sa bagay na ito. Kaya nang bumalik siya sa Pilipinas, lalo daw gumaling si Tatay sa panggagamot. At ganun din pala ang babaeng kabit niya sa abroad.
Patawarin niyo ko. Hindi ko akalaing aabot sa ganito yung ginawa ko. Nung umuwi yung pinsan ko galing ibang bansa, kinausap niya agad ako. Sa tagal ng panahon, gusto niya pa ring balikan ng tatay mo. Pero hindi ako pumayag eh. Siyempre, mahal ko pa rin ang tatay mo. At doon nga nagsimula yung mga pagbabago sa akin. Oo, sinubukan kong kumbinsin si nanay na itigil na yun. Pero kinain na siya ng kalungkutan at galit. Wala na akong nagawa. Para sa kanya, ang gusto niya lang daw ay mabuo ang pamilya namin. Pero hindi ko naman hinangad yun kahit kailan eh. Pagkatapos ng matinding tagpong iyon, Misteri, nagpaalam ako kina tatay at nanay na aalis muna ng bahay. Nagdesisyon akong mag-aral sa Maynila upang makalimutan ang mapait na sinapit ng aming pamilya. Hanggang ngayon na may trabaho na ako, hindi pa rin ako nakakabalik simula nang umalis ako sa lugar namin. Matatanda na rin ang mga magulang ko at sa tingin ko, naka-move on na rin ako sa mga nangyari. Nais ko silang makasama sa nalalabing panahon nila. Paminsan-minsan, nagkikita rin kami ni Kervin dito sa Maynila. Nagkaayos na rin kami ng tuluyan. Balak naming magsabay kung sakaling uuwi ako ng probinsya. Hanggang dito na lamang po ang aming kwento, Misteri. Sana po mailathala nyo ito sa inyong channel. Maraming salamat po at aantabayanan ko ito.